Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Percy, Lapid, Fire! Percy, Lapid, Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa paghirap. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radio Bandido at sa mga nanonood sa atin sa Cable Link TV Channel 7 sa pamamagitan po ng Cable Link ng A-Tri Media TV. Mga kaibigan, ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Calastras. Mag-aanyaya po kami sa inyo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Meron po tayong bago ho, yung 997-7589. Samantala, mga text line po natin ay 0917-798-8910. Ang globe po natin ay 0977-631-0607. At ang smart po naman natin ay 0949-570-8003. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, muling bumanat si President Duterte laban po kay President Obama.
pinakita pa yung mga litrato ng mga pinatay ng mga Pilipino dito sa atin, no? Nung panahon ng dito pa yung mga Kano. Kahapon nga, di ba binanggit natin si Macario Sakay? Sakay. Kasi nga po, yung si Macario Sakay, yan ang bukod tanging hindi napasuko ng Amerikano nung araw dito At baka akala ninyo, bayani yun. Ha? Sabi ko nga, si Duterte po, bayani rin yan Ang dugong nananalaytay sa ugat ni Duterte, talagang dugong bayani, mandirigma tignan ninyo, yung si Sakay, pinatay ng Amerikano yun. Binita yun. Binita yun. At yung pinaratangan pa ng kung ano-ano dahil sa kanyang paninindigan. Magnanakaw daw. Sa hindi niya pagsuko sa mga mananakop na Amerikano nung araw. Sabi nga ni Amado Hernandez, kilala mo ba? Si Amado Hernandez. Sandipang Langit. Yung sumulat nung Isang Dipan Langit, hindi ba? Ang sabi niya, kitlin mo man ang buhay ko. At kitlin mo man ang buhay ko. At biyakin ang aking bungo. Sa bungo ko'y nakalimbag pa rin sa sariwang dugo. Pilipino akong sa manlulupig ay hindi susuko. Yan po si President Duterte. Bueno, mga kaibigan, mamaya-maya lang meron tayong kakausapin dito sa ating impila. Meron silang reklamo at meron din tayong sisikaping matawagan at tanggapan po ng gobyerno. Ewan ko kung tumatanggap sila. Basta yun tanggapan yun, opisina yun Hindi ko lang matiyak kung tumatanggap din. Ano tinatanggap? Alam mo yan, ganyan yan Baka hindi reklamo. Oo pero mga kaibigan, nakita ninyo, kanina napapakinggan ko, talagang daming gumagaya sa atin Pag sinabi nating wisdom, yung kay President Duterte, napakinggan nyo iba? Sasagapin. Kinabukasan kaya palilipasin nilang araw, tsaka nila sasabihin yun. Parang di malata, dito nila nasagap. Ultimo si Richard Gordon sumagap na sa atin Bakit? Hindi ba ang pinag-uusapan po nila nila? Ang pinag-uusapan nila ay emergency power. Kung baka isama yung pagsuspinde sa writ of habeas corpus, mga kaibigan. Tayo dito, simulat sa pool, ang ating pinag-uusapan dito, ideklara ni President Duterte ang revolutionary government. Kasi maraming kalechihan maraming katarantaduang kesyo-kesyo ang Senado. Nakita ninyo yung hinihinging emergency power sa traffic? Ang daming busisi. Mga kaibigan, emergency power, very specific, gagamitin sa paglutas ng problema sa trapiko. Bakit ang daming paeklat-eklat nitong si Grace po, kesyo ganito, ang haba ng investigasyon, mga kaibigan, emergency power sa traffic lang. Ano sabi natin? Magdeklara ka ng revolutionary government. Kasi yan, ginawa ni Cory Aquino yan. Hindi nga lang inabuso. Bakit Pag revolutionary government, hindi mo kailangan ng kung ano-anong emergency power. Hindi mo na kailangang suspindihin ang writ of habeas corpus dahil automatic na yon. Pag revolutionary government, kung ano sabihin ng leader, ang gustong sabihin ng leader, yun ang batas. Hindi ba ninyo naintindihan? Kanina, ginagaya na tayo ni Richard Gordon. Nagpupuputak na sa mga istasyon ng radyo. Kesyo, siya raw panukala niya raw baka mauwi raw tayo sa revolutionary government. Kaya minumungkahi niya na siya gagawa ng panukala na bigyan si Presidente Duterte ng tinatawag na kapangyarihang isuspend ang writ of habeas corpus. Iminumungkahi niya kay Presidente Duterte yan. Siyempre, sinong unang-unang pumiyok? Sa dami ng pipiyok,
Si Oink Oink, Dilima pa ang pumiyok, mga kaibigan. Unang-una. Sa takot nangatog Baka siya maunang gamitan ng suspension ng Rito Habeas Corpus, di kulong ka. May kaso ka di siyempre dapat kang ikulong. Di ba? Hindi po pwede rito sasabihin mo, ito niya, nasa dyaryo, nagsalita yung aking tauhan, hindi naman pala totoong ako'y idiniin niya Sabi ko sa inyo, gawa-gawa lang nila yon. Luka-luka. Anong gawa-gawa? May kaso gawa-gawa. Yung hawak mo, yun ang gawa-gawa. Yung sinasabi ng tao mo sa'yo, yun ang gawa-gawa. Kasi hindi mo pwedeng iharap sa hukuman, kahit abogada ka pa, sasabihin mo sa hukuman yan. Ito niya sabi ng tao ko luka-luka ka pala sabi lang pala ng tao mo yan ito, dokumentado nasa ibabaw pa si ibig ko sabihin, nasa ibabaw ka ng drugs. Hindi ba? Mga kaibigan, alam niyo ba? Di ba, ito, sabi ni, asan ba yung rito? Ito. Yan. Asan yung, ito. Alam mo, kaya kong kumain ng tao. Talagang buksan ko yung katawan mo, bigyan mo ako sukat asin, kakainin kita. Ayan, nung marinig yan ni Dilima, ba nagibang kanyang damdamin at kalooban kay Presidente Duterte? Kinilig. Oo, ang sabi niya, hindi mo sinabi agad. Kumakain ka pala ng tao. Oo. Yes, Abay, dati, pinakakain ko lang si Ronnie. Tsaka si Warren teka muna. Hindi niyo agad sinabi sa akin yan. Sabi ni Dilima ron sa mga tauhan ni Duterte. Sabi naman ng tauhan ni Duterte, Ma'am, hindi mo yata masyadong pinakinggan yung sinabi ni Presidente. Bakit? Ano ba sinabi? Sinabi kumakain siya talaga. Kaya lang kinakain niya tao lang. Ewan ko kung kasali siya ron, mga kaibigan. Ngayon, iba ho ang dating ni Presidente Duterte. Ngayon, nasa Indonesia na siya, at tayo, katulad na sinabi natin kahapon, ililipat na yung chairmanship ng ASEAN sa ating bansa. Ang chairman ngayon, ibig sabihin si Presidente Duterte. So lahat ng activities na may kinalaman sa ASEAN, dito lahat ngayon mangyayari yan. Dito gagawin niya. May mga pag-uusapan, mga kung ano-anong ika nga. Alam mo na, nasa Indonesia naman siya ngayon. At balita, siyempre ang pangunahing pakay ni Presidente dyan yung mapalaya. Yung si Biloso, na nahuli sa droga. Di ba? Na bibitayin. Pangalawa, may balita Di ba nung minsan nahuli yung mga Indonesian sa airport? Ang dala-dalang passport, Philippine passport. Ngayon, may balita na naman tayo, mga umaabot yata sa 500 Indonesian nationals ang nakapunta sa Mecca, sa Saudi Arabia. Nagtungo ron, gamit nila mga Philippine passport. Sus Mariosep, ba't hindi nyo iniimbestigahan yung si Rico Villalba? Yan ang expert ng human trafficking dyan sa airport At saka yan ang mga may kakutsaba sa Department of Foreign Affairs. Sino yun? Alam nyo, yung Rico Villalba na yun, isang kamoting makapalang mukha na agent lang yun ng immigration. Pero lahat ng klaseng kawalang yan ang gumawa Human trafficking ng Chinese, human trafficking ng Bombay, kambing. Tawag ng immigration sa Bombay, kambing Kasi amoy kambing. Di ba? Ngayon, meron, yung mga, natatawa si Juan. Yung baboy-baboy. Yung baboy-baboy naman, Chinese naman yun. Yung pagdating dito, papalitan yung passport, ng ibang passport. Kasama yan. Imbestigahan nyo yung pangalan nun, Rico Villalba. Sa madalit sabi po, kung yan ang magiging siguro ni Presidente Duterte, gagamitin niya parang leverage.
para ipalit sa kalayaan ng kababayan nating Pilipino. Kung gano'n no mangyayari, walang kasing dakila presidente meron tayo ngayon. Bakit? Isipin mo, isasakripisyo mo alang-alang sa buhay lang ng isang tao. Yan ang tunay na leader. Kaya nakikita ninyo pag may kinikidnap na mga dayuhan na Amerikano, di ba? Ang mga gobyerno nila nababahala Talagang ginagamit nila lahat ng paraan. Lahat ng resources nila, ibibigay nila para mailigtas lang kahit sinong kababayan nila. Yun ang tunay na nagmamahal sa bansa. Sila Pinoy, nakanganga Di ba? Pag may nangyari sa mga Pilipino, di ba? Tumutulo pa laway ni Noy Noy. Nakanganga Ang ginagawa, ganun Paano ba natin lulutasin to? Wala Wala mga kaibigan. Kaya wala nangyari sa atin. Naipon ang problema. Sa madalit sabi. Kaya walang karapatan si Obama na lecturean tayo. Ang sabi niya ngayon, sa dyaryo, ano yung sinasabi niya? Do it the right way. Ano yung right way? Ano yung right way? Iba yung right way nyo, iba yung right way namin. Iba rin ang right way ng Japan. Actually, sa Japan nga, wrong way. Kasi ang nasa kaliwa ang manibela baliktad nasa kanan ang manibela. Hindi, nagbibiro lang ako. Pero hindi pwedeng sabihin na ni Obama ito, diyan tayo na leche sa kasusunod sa patakaran ng Amerikano Ang gusto ng Amerikano kung ano ipapatupad mong may sinasabi pang rule of law raw. Rule of law nyo yan Hindi bagay dito yung rule of law nyo. Lalo sa sitwasyon ngayon. Kaya nga, pag sinabi mo, bakit may mga namamatay? Wala tayo magagawa. Mga kaibigan, kasi yan ang bagay na rule of law ngayon sa sitwasyon ng ating bansa. Nung gusto mo rule of law, yung kakamuti ng likod mo, yung dating rule of law na katulad ng ginagawa ni Injustice sa Supreme Court Injustice Sereno, mga kaibigan, gera yan nakikialam sa politika. Yung usapan ng pagpapalibing kay Marcos, politika yun Kasi yun, executive decision yun na pwedeng ma-involve ang politika, hindi ba? Ba't ka nakikialam dyan? Ba't may pa-suspend ka pa? In the first place, hindi nyo dapat tinanggap yung kaso, yung petisyon tungkol sa pagpapalibing kay Marcos dahil wala kayong karapatan. Dahil kayo ay nasa judiciary. Yun ay executive political decision, mga kaibigan. Ano pa? Ito naman Senado. Kailangan daw ng emergency power. Ba hindi? Hindi lang nila sinasabi sa publiko na kailangan makiusap muna sa amin si Presidente Duterte. Para pag nakiusap siya, hingi na kami ng pabor. Alam mo na, Grace po, Chairman. Alam mo Digong malaki na ubos ko nung kampanya Kailangan mabawi ko yan yung iba pa niya, binulsa pa na Chis Escudero Ang laki nang nawala yung mga idinonasyon sa kampanya ko naibulsa pa yata ni Chis kaya hindi na nagpakita yan nung malapit na eleksyon. Mga kaibigan, di ba? Paano ba natin mababalik yan? Pwede ba akong dyan sa emergency power na yan ako na magtatayo ng mga terminal ng bus napapayagang i-accredit ng gobyerno. Yan Yan example lang. Di ba? Hindi ko sinasabing yan. Kasi konti gasino ba yan? Pang Francis Tolentino lang yan. Yan ganyang kontrata. Di ba? Na terminal. Ngayon, kung gusto niyo ng illegal terminal, si Erap ang kausapin nyo. Yan mahilig sa illegal terminal yan Pati shabu, si Erap. Diyan sa Maynila, kayo magtinda ng shabu. Libre shabu dyan. Baka alam mo, mihingi pa ngayon ng walang yan ng 100 million. Ng 100 million kay Presidente Duterte para daw magpatayo siya ng Boys Town. Ng rehabilitation. Ilalagay daw doon sa Boys Town. Talagang gumagawa na naman ang pera. Ito mag-ingat kayo, Presidente Duterte. Kasabwat niyan si Jokno. Yung budget secretaryng kinuha mo. Walang yaya mga yan. Nung magsama-sama yan, bumagsak si Erap, di ba? Paano?
magkakasabwat sa pagnanakaw yan. Ha? Ang magdodrawing ng perang nanakawin si Jokno. Tapos si Era pang magnanakaw. Ha? Yun po. Ikaw lang umiisip niyan, katarantaduang patayuan mo ng rehabilitation niya, tapos pagagastusin mo yung national government. Di ba sira ulo nito? Ha? Umimbento eh. Ha? Kanya, mga drug addict, ilalagay natin sa rehab. Yan. Dito natin. Nung may plano na sila, eto nanakawin natin dyan. Ha? Saan natin nanakawin ito? Sa City Hall ba? Hindi sira ang ulo natin. Atin na yan eh. So, kailangan humingi tayo ng iba pang mananakaw dyan sa national government. Sinong kikita rito? Yung anak ko kay Arnie. Kunyari, ito'y nagmamalasakit sa mga drug addict, pero siya mismo addict. Hindi nila maalatang addict itong anak ko na babae kay Arnie. Kasi nagmamalasakit sa drug addict, sino mag-iisip na addict ito? Diba? May pa-drug test nyo, mga kaibigan, diba? Yan ang sinasabi. Wag na wag kayong kakagat sa pain ni Erap dahil ang naiisip niyan puro pagnanakaw lang. Ha? Isasabit kayo niyan. Yan ang wawasak sa gobyerno ninyo. Sasabihin ni Erap, biyakin mo man ang bugo ko. Wag lang ang bulsa ko. Wag lang ang alkansya ko. Ni Amado Hernandez. Uulitin niyo. Biyakin mo man ang bungo ko. Sa bungo ko ay nakalumbag pa rin. Sa sariwan dugo, magnanakaw pa rin ako. Plunderer. Di ba? Ayan po eh. Yan si Erap. Hanggang mamatay na yan. Ilang taon na yan. Isipin mo halos yung isang paa niya nasa simenteryo na. Di ba? Nasa libingan na. Sandali na lang yan eh. Pero walang sawa sa pagnanakaw eh. Mga kaibigan, ay tumigil. Natandaan mo, makukulong na si Jinggoy. Ha? Makukulong na. Abay, ninakaw pa nila yung pork barrel eh. Inilagay pa sa kanya eh. 100 yun. Di ba 100 milyon? Inilagay pa sa City of Manila dahil sa tatay niya yung nakaupo. Ay, isipin mong kawalang yan. Pork barrel yun ha, makukulong na. Inilipat pa yung pork barrel dun. Talagang tahas ang mga magnanakaw. Ano ba kaso nila? Buong pamilya, di ba puro ang kaso, puro pagnanakaw? Sana man lang kung rape yung isa eh. Ha? Bagay, pareho rin, ni-rape yung pera eh. Di ba? Pera nire-rape nitong mga walang yan to eh. Yung pong pondo ng bayan eh. Pag nakausap niyo si Duterte, Mr. President, pwede ba akong ilibing sa libingan ng mga bayani? Hindi, doon ka sa libingan ng mga magnanakaw, papagawang kita niyan. Kung ako si Duterte, ganun gagawin ko. Kaya libing niyo siya si Marcos. Dapat malibing, tinan mo si Raulo niya Supreme Court na yan. Idiniper nila para lang meron silang mga panabla kay Duterte. Hindi na kailangan ni Duterte yan. Tandaan nyo, antayin nyo, magdideklara yan. Ha? Sino ba makapipigil dyan? Anong Rito Habeas Corpus, Rito Habeas Corpus? Leche. Eto, revolutionary government. Di ba? Kino mo, ginaya tayo ni Kwan? Ni Dick, ni Parin Dick. Mga kaibigan. Tumatal si Klaway nun. Ang kanyang magsalita nun, si Gordon. Kaya nga hindi masyadong kinakausap ni Duterte yan eh. Pero ngayon, kakausapin niya yan. Nakapayo. Kaya lang, may dalang kapote. Nakasuot si Duterte ng kapote. Harap si Gordon. Sir, eto may meeting kayo kay Gordon. Ganun ba? Ba't ho kayo nakasuot ng kapote? Alam mo na si Gordon ang laway niya nag-excursion. Bueno, mga kaibigan, ngayong umaga ho, hindi, comedy muna bago seryoso, no ha? Para hindi nyo dibdibin. Ito, ngayong umaga, kasama ho natin, may kasama tayo dito. Ang abogado niya kilala ko kasi ito, kaibigan natin ito eh. At siya po alam naman ninyo, siya ang abogado rin ni Manila Mayor Alfredo Lim. Walang iba kundi ang dati hong chief legal
ng City of Manila, si Attorney Rene de la Cruz. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga sa inyo, Ka-Percy, at sa mga nakikinig sa iyong programa at nanonood sa telebisyon. At ako'y nagagalak at naimbitahan dito sa inyong istasyon upang magbigay ng konting opinyon o pahayag tungkol sa isang kaso na ang kliyente ko ay naging biktima ng isang fraudulent sale. No? Ika nga dahil bumili ng sasakyan at ito ay sira pero brand new binili halagang 2 million. Oho. May kasama niya ho yung complainant, Ito ay may kaugnay sa pagbili ng isang sasakyan. Sasabihin ko na pangalan, total may kaso namang isasampalaban diyan. Yun yung produkto na ang pangalan ng sasakyan ay Ford. Talagang yung Ford, malaking sakit ng ulo binigay sa amin yan eh. Ako rin nagkaroon ng malaking problema dyan sa Ford na yan. Yung anak ko, ganun din na nangyari. Ito ngayon, pwede ba pakilala natin si... Sige, ano pangalan po nila, ma'am? Yolanda po. Yolanda Mercader. Kayo ba'y kamag-anak ng dating commentator Jose Marie. na si Jo Marie Mercader? I don't think, sir. Tiso rin yun. Mistiso yun. At English magkomentaryo yun nung araw, panahon ni Marcos. Bicolano ba, sir? Hindi, ano siya, Ilonggo. Baka Yun, po hindi. Mercader. Pero kukunti lang yan. Konti lang. Ngayon, mabalik ho tayo dito. Bumili ho kayo ng sasakyan na Ford. Opo. Everest po ito, no? Opo. Yung, anong modelo ho yan? 2016. 2016. 2016 model. Kailan po ninyo nabili? Yung February 15, attorney na. February 15 po. February 15, bumili po siya ng Ford Everest. Titanium. Titanium. Yung premier, yung top of the line. Ano ba yan? Pagka ba nabunggo yung titanium hindi na yuyupi? Ha? Matigas daw. Ha? Matigas daw po, sir. Oh, ang body. matigas. Oh, matigas ho yan Parang si Duterte matigas. Tigasin. Di ba? Yung titanium. Ngayon, itong nabili niya sa sasakyan after several months, ano nangyari po? Nag-global po ang makina. Ano ibig sabihin? Sumabog? Kumatok. Yun. Kumatok ang makina nung sasakyan. Ilang buwan ho na nasa inyo ito ginagamit 4 months po. pagkatapos nung na kumatok bili, yun. pagkatapos na bilhin. Pagtapos na bilhin. 4 na buwan. So sa madalit sabi, nakarating ito doon sa binilan. Saan ho ba nabili ito? Sa Ford, Quezon Ave. Dito lang ho Dito yan. lang po. Malapit-lapit lang. Quezon Avenue. Ngayon, ano po nangyari? Yun nga po, dala ng anak ko, puntang Ilocos. So, nakarating naman po ng Ilocos. Tapos, dun ho, na parang, ano yung attorney? What you call that? Yung umusok. Oho. Pero, yung usok naman po, hindi talaga yung extreme. Tapos, yun, tumawag na siya ng Ford. Tapos, sinabi ng Ford na wag na daw ngang imaneho. So, nagpatulong. May narinig ng knocking, may knocking sounds. Tapos po, tumawag ang Ford. Ano ba yung diesel? Diesel po, diesel. Lalo pa yung diesel, di mo maalatang kumakatok. Kasi po, di ba? Kasi iba talagang tunog katok yun di ba? Tunog Tama talaga nun, parang may katok na. Hindi. So ano nangyari ho? So tumawag po ang Ford Quezon Ave sa Ford Ilocos para kunin na po yung sasakyan. Hinatak. So tinow na po nila from Ford Ilocos. Pagkatapos, dun sa reklamo ninyo na 4 na buwan pa lang ito Di ba ho? Ano ang sabi nila doon? Ito ba'y papalitan o babayaran kayo? Yun nga po ang nirereklamo ko kasi doon po sa Ford Ilocos, sinabi na po nila na talagang nag-global na. So, meaning to say, talaga pong hindi na pwede. Ibababa na po, ire-replace na po. Yun po ang kanilang recommendation. Pero, syempre po, bago yun hindi po tayo papayag na re-replace lang nila. Dapat po buong unit. Syempre, kasi alam mo yan, kung makina lang ang papalitan mo, hindi lang naman yan ang pyesa Yes niyan. po, Paano ngayon yung ibang pyesa? Ang problema natin ngayon, ang mga kotse computerized. Yes, yun po nga. Di ba? Paano magsisynchronize yan Yes.
doon sa dating pyesa niyan, hindi ba? Lumang pyesa, bagong makina. Baka ho hindi makilala ng computer box. Baka hindi Magkikreate ng another problem. hindi magtutugma, hindi ho ba? Hindi. Yes, opo. Siyempre, yung computer, pag ginawa mo yan, kinabit mo ng isang buo, hindi mo pwedeng papalitan lang, yun lang eh. Hindi Dapat ba? po kilala niya. Magkakaibigan sila, di Magkakaibigan ba? dapat sila. Ay ngayon, ang sabi nila, ano ang sabi ho? Ay, ang gusto po ng Ford, palitan lang po ang makina, which is hindi po pwede. Dapat po kasi, hindi yun kayo nga po, pumayag? hindi po ako pumayag. Yun ay, matigas na sila at sa ganung Po, ini-insist paninindigan. po nila, dinemand letter na sila ni attorney para maano po naman namin yung sagot nila sa aming demand. Ang pinagtataka ko naman dyan, di ba mga dealer yan? Mga dealer yan, di ba? Opo. Ano ba mawawala sa kanila kung papalitan nila yung sasakyan? Yun nga po ang... Samantalang hindi naman sila may-ari nun, di ba? Tsaka dapat po talagang malaman ng planta yan na may defect. Kung sa Amerika yan Papalitan po. papalitan na kagad. Wala yan. pong diskusyon American na brand ganito. yan Opo. di ba? American. Ford yan Kami po tumagal pa ng almost a month, attorney, or more than a month na pagre-reklamo. Ay, usap po ng usap, maya-maya usap. Walang katapusang ganun. Wala pong katapusang ganun. Wala pong closure eh. Yan ang rule of law sa Pilipinas. Yan ba gusto niyo yung rule of law? Di ba? Siyempre po Yan ang hindi. katagal. Siyempre hindi ba? Opo. Yun ang sinasabi ho natin. Ganyan na ngayon ang ano po ang ginawa ninyo ngayon? Nag-file kayo, attorney, File no? na po kami ng case. Ng kaso. Kaso. Saan nyo sa Quezon City? Quezon City, ganito, ifinail namin laban sa Ford. Kasi yung Ford Quezon Avenue pala, ang talagang may-ari niyan, yung Matterhorn Corporation. Ngayon, ito palang Matterhorn, hinahanap namin. Alam mo kasi, apat na buwan na ginagamit nila yan, nung kumatok. Sa ilalim ng batas, sa Kodigo Sibil, pwede kang magdemanda na may breach of warranty against hidden defects within 6 months pagkatanggap mo ng sasakyan. Ay di siyempre, natanggap niya ng February 15. Meron lang kami hanggang August 15 para magdemanda. Ang nangyari, 4 na buwan, inabot ng 1 buwan yung kauusap-usap nila. Pagkatapos hanggang sa yung panghuling buwan, mag-August na ang nagpunta kami sa Ford, ganun din ang desisyon nila, papalitan ng makina. So sinulatan ko na ang Ford, sumagot yung abogado nila, yung Goson Law Office, no? Sabi, makina lang ang papalitan. Kaya pala nag-i-insist sila kasi Goson. Ngayon, nakakatakot aabutin ka ng 6 months, magpiprescribe na. Talagang yan Goson, alam mo yan, ano yan ganyan ang record niyan Yung checking nga ni Ang muntik nang hindi ibalik niyan na 1 billion kundi pa na-demanda yan di ba? Parang may style ibang kaso naman yun. Parang may style nga po Sinasabi ko lang sa'yo. Siyempre, ang kamandag na ginagamit, media kami. Di ba? Kaya kami, kami masusunod sa terms. Pero may batas kahit na ba hindi sila formally na-charge pa o nasampa ng complaint tungkol dun sa prescribed period. Sakop dahil sa nagkaroon na ng negotiation nagkaroon na ng usapan nag-uusap na kayo di ba? Recorded naman yon na kinuha nila yung sasakyan, hindi ba? So covered yun ng 6 months. Covered. Kaya lang, siyempre, hindi mo pwedeng palampasin. Pero meron din siyang karapatan sa ilalim ng Consumer Act. Pero ito, sa Consumer Act, hindi papalitan yung buong sasakyan. Hindi katulad dito sa breach of warranty sa ilalim ng Kodigo Sibil. Article 1547. Ang remedyo ng isang bumili, para sa kaalaman ng lahat, ng isang bagay na nasira. Sa walang kasalanan niyo bumili, nasira, maski anong bagay, meron kang karapatan na isoli yung binili mo at ibalik yung pera mo with interest and damages. Pagka ito'y in-exercise mo within 6 months from receipt of the property or the vehicle. Pag lumapas na yon, ibang karapatan na yon. Meron ka ng karapatan sa Consumer Act, 1 taon yata yun na daon. Pero ibig ko sabihin, hindi ka na katulad na yung maibabalik yung buong buo. Hindi lang yung papalitan yung nasira. Kaya ito, ang in-exercise namin, yung right niya under the Civil Code to return the vehicle, naisoli na, yung pera ibalik mo sa akin, plus damages.
Imagine, 2 milyon yan. Yung Consumer Act ba na yun, kailan ba ho na ipasa yun? Matagal na yun. Several years ago. Matagal na yun. Kaya lang, Wala pang computer. wala pa. Kaya, Diba? Oo. Kaya iba yung case nung araw Oo. under the Consumer Act kung yung ang pag-uusapan natin yung technology ng kotse. Oo. Hindi ho ba? Kasi wala pang ganung modern technology nun. Wala pa. Oo. Mechanical pa nun Yun nung na nga. gawin yung batas Ngayon, puro Pwede yan computer. kung mechanical sana yan. Mechanical, oo. Hindi ho ba? Computerized na yan. Computerized. Oo. Kaya nga ang ginawa namin, nagka-demanda. Ngayon, ang problema naman dito sa Matterhorn, hinahanap namin yun. Gahol na nga kami sa oras eh. So, tinignan lang namin sa internet. Nakita namin ang address dito daw sa may Balintawak Seminary Road. Nagpunta yung sheriff. Wala na raw yung opisina, 10 taon na nakararaan. 2010 pa raw umalis doon. Ha? 2010 pa. Nasa Still computer, nasa nasa computer internet pa, pa, nasa nasa internet website pa. pa yung inyong kumpanya. 2010 pa pala, wala na kayo. Ang nakapwesto na ron, Hindi ba deception yan Yun na nga, tawag yan? sabi ko may deception. Deceptive. Kaya ngayon, hinahanap namin ng tunay na address. Bago ka naman makapunta sa SEC, abutin ka ng matagal bago makakuha ng address nila. Baka hindi pa rin magbibigay ng tamang address yan. Kaya hinahanap namin. Ayun. Ibig sabihin, Hindi nyo mahagilap. mahagilap? Yung address. Kaya kailangan nito, yung mga ganitong mga negosyo, kailangan, you have to be very... Ang laki-laking kumpanya Ayun yan, na di nga, ba? Ford to Na Ford ito, hindi to kinakatawan ordinary. Imagine, didemanda mo sila. Tapos, hindi alam kung saan siserve ng sheriff yung summons. Ang binigay nyo yung address sa website nyo, Seminary Road, Balintawak. Ito, bibigyan kita ng kopya para makita mo. Ito yung Pero yung dealer ho, na servan siya ng Ford kwan, Quezon. kasama sila. Quezon Avenue, Kasi- hindi. Ford, ang pangalan lang na ginagamit nila, Ford Quezon Avenue. Pero ang talagang may-ari, yan, Matterhorn. Ano ayun ito? na nga. Merong ano rito, Yan na nga, may... yan na. Sinasabi There ko. must be something wrong Oo. somewhere Yeah. along the way. No. Di ba? Kaya nga, alam mo, kailangan talaga ito kailangan hanapin mo talaga. Kaya nga, sisikapin na may makita at nang may pursue yung aming complaint. Ngayon nasa fiscal's office pa ho ba Hindi, to? regional trial court ito. Ah, Sa regional RTC, trial sa court. RTC. Kaya to, sasagot sila within 15 days. Baka makita namin, doon namin ipaseserve si sheriff. Kailangan mabayaran niya kasi hindi... Magkano ho ba maabot ang halaga ng isang bagong ganong unit? 2 million po. Naku, Sus Mariose, mga kaibigan. Kasi nyo ho Hindi binayaran po nyo. biro Kahit halaga. palitan mo ng ng makina yan, baka ilang buwan lang din, merong ibang Oo, depression na iba na naman. Tama, yun nga po, magkikreate ng another problem. Kasi nga, yun ang mahirap ngayon sa mga bagong sasakyan. Ginalaw mo yan. Nakita Masyado mo, na. matatalino Amerikano. Sa Amerikano, talagang nire-restore nila yung mga mechanical Hanggang ngayon nire-restore nila, hindi binebenta o kahit nakatambak lang. Pagka merong gustong bumili, binibili yung para pagandahin ulit. Ibinabalik sa dati niyang itsura. Yung mga kotse, yung mga lumang kotse. Kasi nga wala kang pag-asa dito yung mga yan, mabasa lang maihian mo lang yan masisira na yan di ba? Talaga, totoo yan. Hindi, tsaka alam mo, pagka pinalitan yung makina, ang resale value na, malamang, less than Wala 50% na. Siyempre, nagalaw Wala na. nang value po. Sasakyan mo. Depreciated na Tama. masyado. Magkakaproblema ka pa sa registration. Yes, Change opo. engine niya, Diba? papalitan ng number yan. Papalitan Wala ng- nang bibili sa'yo niyan, sir. Wala na. Ba't nagkapalit-palit ito? Oo, Di ba? tataka yun ba? Diferensya Yung na. teka, may diferensya Baka pala ito. kinarnap to, baka Oo, kinatay lang ito. definitely. Exactly, sir. Yun ang sinasabi. Diba? Teles. Baka trabaho nila talaga yan. Yun na nga Kaya sabi Ha? ko, Nitong mga ito. ayun, Possible, sir. tama yun. Kaya dapat pag-ingatan ng publiko yung mga ganitong Ba't mga di nyo kumpanya. isulat kay Presidente Duterte summary yan? Siguro, Makarating sa tanggapan ni President Duterte. para Sa malaking katarantaduhan yan Di ba? US pa naman. Kaya akala mo, Ford USA, okay na. Pala. Mm-mm. May diferensya. Yun po. Ha? O ba, no? Pwede natin sabihin. Sige ho. Pwede bang... May dadagdag ka? Hindi po, yun nga. Kasi I heard na yung iba naman pong nagre-reklamo Meron din. napalitan. Napalitan. Bakit po sa case ko hindi po... Namimili? Yes, yun po.
May dati ng Selective, mga... Selective po. Choosy sila, choosy. Opo. May dati ng ganyang... Mayroon pong case. Yun. Actually, Site nyo. Nasa media rin. Ano? nasa media po yung isa po. Sabi ko na nga. Kaya kaagad-agad, Mga ni-replace po kagad yung... Kalbo ba siya? Yung... Pinoyhen nyo to, ha? Pinoy niyo po ba? Wala ba siyang buhok? Wala bang buhok? Kuya Oli. Yan ba, kamukha ni Telly Sabalas? Telly Sabalas. O'Neil Briner. Multiple choice po tayo. Bueno, mga kaibigan, sandali lang ha. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. We're looking for some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it. Pick it up! Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy has got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to rob a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. It's gonna be a piece of cake. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner. Are we good? He's out. He's a sleeping beauty. Guys, the money's in the house. It's probably in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, alright? Stay right there. Trust me. It's me. I messed up real bad. Now you see what I see. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kung dati po kami bumabati lang, ngayon binabati rin tayo eh. Gusto raw sanang tumawag dito ng mga taga-UK ng mga nakikinig sa ating kababayan natin dyan. Sila Angelita Lagit, Rowena Gapate, George Salonga. Hindi lang sila makakontak.
dahil po laging busy raw ang ating telepono. Mahirap tumawag. Pero babatiin natin yung isa rin nating kababayan doon sa, ewan ko kung nasan ito, birthday niya si birthday. Sister Marisa Bascos. Birthday niya bukas. At birthday din ng misis ko bukas. Ng aking may bahay. Ikaw, kailan ba birthday mo? May. May pa. Ito, advance happy birthday, ha? Babatiin ko kayo. Birthday mo rin. Ni Ruby, September. This month. Ito, kami lang meron itong pagbating ito. Napakasaya nitong aming pagbati. Kaya sasamantalayin namin ang pagkakataon na mag-advance happy birthday sa inyo. Binabati namin kayo lahat. Siyempre, aking may bahay, tsaka si Sister Marisa Bascos. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ang oras po natin ay meron na po tayong 88 minuto makalipas po ang alas 10 sa Japan. Ngayon, ilang minuto na lang magre-ray langit na. Huwag niyong kalilimutan pagkatapos natin kasanggamon langit ni Ginoong Ray Langit. Yan po susunod na programa. Total, nandito na rin lang si Attorney Rene de la Cruz. Abogado po siya ni Mayor Lim doon sa sa inihaing petisyon sa COMELEC para maideklarang walang bisa yung pagkakaproklama kay convicted plunderer Erap Estrada, mga kaibigan, di ba? Ngayon, kumustahin natin, ano na ho ba ang status nito? Balita ko, kung makapagsasalita ang petisyon, nakamamatay ang mura, namatay na lahat ang opisyal ng COMELEC sa kamumura ng petisyon dahil matagal na sila ron Di ba? Attorney, ano masasabi ninyo? Salamat. Kumusta ho yung salamat sa pagbibigay ng pagkakataon ito, ipahayag ko anong nagiging estado na nitong kaso. No? Alam niyo yung aming pinile petition for annulment of proclamation at saka yung kanyang disqualification for using public funds. At saka nag-file din kami ng electoral protest ad cautelam. Ibig sabihin, cautionary protest. Pag hindi lumusot yung annulment, susunod namin yung protest. Kasi ang lamang lang naman niya, 2,000 lang na mahigit biro ninyo, ilan ang botante ng Maynila? Halos 1 milyon. So, nakakasama ng loob, no? At ganun pa man, yung inihintay namin yung annulment. Bakit hanggang ngayon wala pa? Nag-file na kami ng 2 motion for early resolution. Kaya napag-usapan din namin yung abogadong kasama ko na si Atty. Moya na magpa-file kami ng 3 motion. Isasagawa namin ito buo sa next week. Pa-file namin to. Ngayon dito, hihingi na namin talaga, ilabas na ano ba talaga ang score. Kung hindi, kung tama o kung ayaw ninyong pagbigyan, okay rin. Para makausad naman yung protesta. Dahil yung protesta namin, hindi uusad hanggang hindi natatapos yung annulment. Hindi yung importante ron yung protesta lang nyo Kundi, yung katarungan ng mga botante na niloko. Paano kung niloko lang yung mga botante? Di ba? Yung mamamayan ng Maynila. Tama kayo. Hindi ba? Yun ang pinaka-primary concern dun na dapat na malaman itong mga taga-COMELEC. Ang balita ko, ewan ko lang kung totoo, na yung kampo naman ni Erap, meron ding pinail na motion. Ito naman yung motion to slow. Motion.
Meron na pala yung slow motion ngayon. Kaya bumagal. Hindi ba? Bumagal eh. Nasa fast motion kami, sila naman slow motion. Ayun, hindi natin malaman ngayon kung ano gagawin. Yan ang mga hindi nakasulat na batas eh. Na rules sa court. Rules of court. Di ba gumagawa ho ng libro si Attorney Moya? Moya, oo. Gumagawa siya. Tungkol sa ano yan? Tungkol sa procedure. Hayaan nyo, sasabihin ko sa kanya. Rules on criminal procedure. Sama niya ho yan. There is an unwritten kwan. Kasi meron tayong tinatawag motion. Meron tayong tinatawag na speedy trial. Ito naman, ano gagawin naman niya? Slow trial naman. Kumbaga sa kwan to kumbaga sa merong over speeding sa atin, pero wala tayong yung under speeding. 'Di ba? Pag sumobra naman ng bagal. Ganun ho yan eh. Bigyan nyo ng emergency power. Ang COMELEC. Para bumilis. Ganun ba yun? Emergency money yata ang nangyayari dyan. Hindi, dapat nga yan maging mabilis. Dahil hindi ho ito pangkaraniwang kaso. Ang ibig sabihin, may urgency yung kaso eh. Di ba? Kasi ang naghihintay dito ng katarungan, yung mga botante. Ano ba kami? Niloko ba kami ng hayop na ito o hindi? Di ba? Yes. Kasi hindi naman kami tumanggap ng pera. Yung iba tumanggap. Tapos hihingi ka ngayon ng 100 million kay Duterte. Nung eleksyon 5,000 pinamimigay ninyo sa vote buying. Bawat botante, 5,000. Sipin mo yan. 6,000, 5,000. Mga kaibigan, mismong araw ito ng eleksyon. Diyan pa nga, sa Quiapo, may mga nag-report sa atin Ang dami So, ang importante kasi itong COMELEC, kadalasan, pagka mga ganyan, naglalabas ng desisyon, bispiras ng susunod na eleksyon. Di ba? Yung 2019 election naman, isang malaking kagaguhan po yan. Di ba? Isipin mo, upo ka isang araw. Asan ang katarungan ng tao? At hindi pa yun. Sana kung may batas tayo lahat ng sinweldo ng hayop na itong naupo rito na walang karapatan, dapat ibalik nito. Lahat ng kontratang pinasok nito, kung consummated yung kontrata, dapat ibalik nito. Yung kinupit mo, paano mo ibabalik ngayon? Diba? Alam nyo, merong nung nasa dapat illegal ang transaksyon. Nung nasa Senado pa si Mayor Lim, meron siyang panukala, Senate bill, na sa eleksyon, pag ikaw nadeklara na hindi ka karapat-dapat na nahalal, lahat ng sweldo mo, ibabalik mo. At lahat naman ng sweldo dapat na napunta doon sa kamila, ibibigay mo rin. Kasi siyang karapat-dapat. Kaya yung gastos nitong isa, babalik mo rin. Ano yung ginastos ko sa pagka-protesta, babalik mo. Yun ang namatay lang, hindi rin nagtumuloy yung kanyang panukala. Kasi baliwala panlulokong malaki na Niloko mo na yung publiko, niloko mo pa yung gobyerno. Diba? Kinuha mo pa yung pera, ginamit mo pa yung pera sa panloloko. Isipin mong walang kabuluhang mga batas, diba? Para na sa gano'n, mapabilis ang resolution. Dapat isa pa, sabi niya, dapat hindi sumusweldo hanggang hindi tapos yung protesta. Yan. Tingnan natin kung talagang ang layo. Doon mo, yun, barometro pa, malalaman mo kung talagang ang layunin ng kumandidato, maglingkod sa bayan. Hindi magnakaw. Diba? Yan po sayang si Mayor Lim lahat ng nakikita mo kay Duterte hindi ba si Lim din lahat yan? Ano ba yung sinasabing ng agaw ng baril? Di ba? Nang agaw ng baril si Don Pepe Uison nung araw. Drug lord yun. Di ba? Pinakuha ni Mayor Lim para dalhin sa NBI. Yun ang kauna-unahang kaso ng agaw ng baril. Tsaka si Mayor ang kauna-unahang mayor na lumaban ng sa droga. Nagkaroon nga kasi ng ordinansa na spray painting Pag ang bahay, pag nakita ikaw nagdano ng droga, lalagyan doon, here lives pusher. Ito ang bahay ng pusher. Wala nang papasok doon sa bahay mo. At wala rin, matatakot kasi makita pag pumunta ka ron, pusher yun. Mukhang gumagamit ito, kaya pumunta. Alam mo anong nangyari doon? Naglabasan Hindi, kaya nag-alisan. umalis na.
Pero may nag-file sabi ng kaso ha. Ang problema sa Supreme Court. Hindi, eto nag-file ng kaso sa Maynila, pinaanal yung ordinansa Aha. sa Pasig. So inanal naman ng judge. Pero nung inanal niya, wala na kami sa Maynila. So hindi na inapil nung kabila nung pumalit. Sayang, sabi ni Mayor, kung nandito pa tayo sa Maynila, na-i-appeal ko sa Court of Appeals. Ilalaban. Sabi nung korte, ano raw ito, violation of human rights or something or no. Paano na ma-violation biro mo lalagyan mo lang yung bahay niya. Ayun na nga Paano yung rights nung iba? Yun na napeperwisyo. Di ba? Yun ang puro human rights ito. Puro pagpapanggap Nagpapanggap lang hindi naman totoo. Di ba? Mga kaibigan, katulad yung sinasabi ni Obama, may sarili tayong rule of law. Hindi mo pwedeng iangkop yung rule of law sa Amerika, dito rin sa Pilipinas. Sa Amerika, maganda buhay nyo. Dito ba maganda ba buhay ng tao dito? Ito, maasa kami, gaganda buhay ng tao pagka nalipol na ibalik, na i-restore yung tunay na rule of law. Kasi pag kinausap mo lahat yan, may kanya-kanyang rule of law yan Di ba si De Lima, may sariling batas yan. Di ba? Ang batas niya ngayon, iba na Pag sinabi raw nun, di raw totoo ang bintang sa kanya tungkol sa droga dahil sa sinabi ng tao niya. Isipin mo, kagaguhan yun. Batas ba yun? Rule of law ba yun? Ang rule of law, harap ka sa husgado. Kaya umiikot ang tumbong ngayon ni De Lima kasi baka masuspinde ang writ of habeas corpus. Ayun, magkakasama na sila ni sa loob ni, hindi, yung si Kwan, yung drug lord. Si Kulangko. Ayun, ayan. Siya sa ibabaw. Sa ibabaw ni Kulangko. Ng protector. Protector. Ay, liwanagin mo. Sige. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po Ma'am Mrs. Mercader, Attorney Rene de la Cruz. Ito po si Peter Tolaslas. Ito po naman si Percy Lapid. Ang tabayan ng susunod agad ang programang Kasangga Mo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Maraming salamat at magandang yumaga! Leila Bilbil de Lima. Dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas
alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network.